may paraan. Amen. May paraan ang Diyos mo. Hindi inaasahang lugar, hindi inaasahang pangyayari, pero ang Diyos ay may provision sa lahat ng pagkakataon. Kahit sa bibig ng isda, may nakahandang sagot ang Diyos Praise sa God! lahat ng Hallelujah! Kaya, hindi kailangan na maghuri tayo mga kapatid. Dahil sa mga darating pang mga kagutuman, may nakahandang biyaya ang Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen! May himala sa bibig ng isda. Ama namin, Amen. Please take your seat mga kapatid. Kung tatanungin niyo po ako kung ano ang pangalan ng isda, hindi ko po alam. Kung tatanungin niyo po ako kung magkano yung pira na nakuha sa bibig ng isda, ay hindi ko rin po alam. Maraming salamat, Brother Mark. Thank you. Pero, ang magandang nangyari sa kasaysayan ito, bagaman sabi nila hindi talaga pinanggit sa Bible kung ano talaga ang direktang pangalan ng isda, pero ang sabi nila ang pangalan niyan ay St. Peter Fish. O sa Bisaya pa, tilapia munggot. Thank you, Brother Sim. Dahil sabi ng mga Bible scholars, karamihang isda na nabubuhay sa Sea of Galilee ay mga tilapia. Pero hindi in-specific ng Bible, kaya isda lang. Hindi natin pinangalan ng tilapia. Pero ito lang po ang isang sigurado. Hindi mahalaga kung ano ang pangalan ng isda. Ang mahalaga yung himala ng ating pong Panginoon na nagkakamangha, mga kapatid. Kung ang pera ang ating pag-uusapan na nakuha doon sa bibig ng isda, ayan, ang tawag sa kanila dyan ay siklo. At yung inaaral nila ito mga kapatid, lumalabas na halaga ng pera ng nakuha, ang value ng pera na nakuha sa bibig ng isda ay katumbas ng 1,000. Ibig sabihin, hindi lang siya basta barya. Insaktong halaga ang binigay ng Diyos. At dito pinapakita ng Panginoon na siya ay provider. Precise siya kung magbigay. At kahit siya magpunta, dala-dala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kahit sa loob ng iglesia, nandirito ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil hindi pwedeng tawagin siyang Diyos na wala siyang kapangyarihan. Amen? Praise God. Walang labis, walang kulang. Tamang-tama na ibinuwis ng ating pong Panginoon. Dahil mayroon pong nanghihingi sa kanila ng buwis. Pero wala silang dalang pera. Inutusan lang niya si Pedro, mga kapatid. Hindi nagpanik ang ating Panginoon. Marahil si Apostol Pedro kinakabahan na. Dahil pag hindi ka nagbabayad ng buwis sa panahon ng mga Romano, disgrasya ka, mga kapatid. Pero ipinakita po ng ating pong Panginoon sa kasaysayan ito na hindi po limitado ang Diyos sa mga resources. Amen. Amen? Hindi po limitado ang Diyos sa sistema ng tao. Kayang mag-provide ng Panginoon sa mga bagay na hindi kayang abutin ng ating pong pag-unawa, mga kapatid. Amen. Amen? Kaya nga, sa umagang ito, we are not just talking about a miracle. We are talking about the miracle with a specific location. Hindi lang tayo nag-uusap sa himala. Mag-uusap tayo sa ginawa ng Panginoon sa lugar na ito. Na kahit siya magpunta, ang ibon, ang puno, ang kahoy ay pwedeng gawing resources ng Panginoon para tayong kanyang mga anak ay mayroong pakikinabangin at makasurvive tayo sa atin pong mga pangangailangan. Amen? Ito po'y nakakamanghang himala. Dahil sa history ng Bible, bihira lang po maghimala ang Panginoon
sa ganitong klaseng lugar. Karamihan naghihimala siya sa mga templo. Karamihan naghihimala siya sa maraming mga tao. Pero dito mga kapatid, kakaunting tao lang ang nakakakita sa himalang ito. At ang nakakagulat, may pera sa loob ng isda. Amen. Saan kumuha ng pera ang isda? Mga kapatid, mapapaisip tayo. Nagkataon lang ba yun? Na nung makuha ni Pedro yung isda, ay yung isda rin na yun ang may daladalang barya. Ikuyog yung tilapia. Ang tilapia pag lumalangoy, marami yan. Pero paano nagawa ng Panginoon yun? Sino ang nakakaunawa sa atin? Sino ang nakakaarok sa atin? Na yung isda hindi nagkamali na mahuli ni Apostol Pedro. Tama ba? Pag lumapit ka sa isda, ang isda tatakbo. Tatakbo, lalagoy. Lalangoy. Di ba? Lalapit ka pa lang sa tubig, pag makita ka ng isda, ang isda maglalagoyan yan mga kapatid. Pero nung lumapit si Apostol Pedro sa tabi ng dagat, yung isda hindi tumakbo. Lumapit kay Apostol Pedro para ibigay yung barya na kailangan nila na ang katumbas mga kapatid. 4,200 tao yung sasahurin nila. Di ba nakakamangha? Amen. Namamangha ba kayo mga kapatid? Amen. O natutulala tayo? Pag namamangha tayo sa himala na ginagawa ng ating Panginoon, huwag tayong tumunganga, magpuli tayo pagpasalamat na yung Diyos na ating sinasamba ay totoong naghihimala. Amen? Praise God. Kung tayo ang uutusan noon, kung ako ang uutusan noon, Brother Jess, baka magdalawang isip ako. Ang dami namang taong pwede mong lapitan. Ang dami namang taong pwede mong mautangan para may maibuwis ka lang. Pero ikaw yung utos ng Panginoon. Praise God. At ang kagandahan lang, ito si Pedro, masunurin din. Hindi man lang nagmamakat si Pedro, pambihira naman. Ang dami-dami namang taong pwedeng malapitan. Mayroong kamag-anak na pwede nilang mahingian ng pera. Bakit sa isda pa siya papuputahin? Pero tingnan niyo po ang himala ng ating pong Panginoon. Nung sumunod, si Apostol Pedro, nangyari yung himala na sinasabi sa kanya ng Panginoon. Sa Bible, mga kapatid, ang Diyos naghihimala sa mga taong sumusunod sa kalooban, sa mga taong sumusunod sa utos ng ating pong Panginoon. Dahil kung hindi sumunod si Apostol Pedro, hindi siya makakakita ng himala na ang isda pala pwedeng gamitin ng ating pong Panginoon. At saan kumuha ng pera ang isda? Imposible naman na mayroong gumagawa ng pera sa ilalim ng dagat. Kaya ang Diyos ay Diyos talaga. Pag sinabing walang imposible, wala talagang imposible sa ating pong Panginoon. Kaya lagi natin sinasabi, kahit magmahal pa ang presyo ng mga bilhin, walang imposible sa Panginoon na hindi niya kaya solusyonan ang ating pangangailangan. Amen. Kaya naman yung magkabulol-bulol, magkumag-exod. O krisis niya, krisis talaga. Kaya nagkagamay lagi mga exod, pero daghan kayong salamat. Kung sa malpugnaw man Brother Carl, maglisod kong inong ani. Pero salamat kayo. Panalanginan ka sa Ginoo. Amen. Praise God. Kaya, lagi po nating i-declare sa atin pong mga buhay, mga kapatid, na hanggang saan man tayo abutin, lagi nating isipin makapangyarihan ng ating Diyos. Amen. Praise God. Nung pandemic, sir, praise God. Sabi ng mga kamag-anak ko, hindi ka ba kinakabahan? Hindi ka man lang nininervyos? Na pag oras na mga ngaral kayo, ikukulong ang pastor. Sabi ko, okay lang. Kasi gusto mo din ng mga member, makulong ako. Kasi nagtanong ako dito, paano mga kapatid? Na pag naabutan tayo dito, may pandemic. Sister Chat, okay man din sa kanila pag makulong ako. Ay kaya meron dumating ngayon dyan ng patrol car. Eh hindi pa ito ganito. Dito talaga ang punteriya. Dahil ang hinahanap, realin ang pangalan. Eh dati nagsisimba yun, si ano, kapatid ni sister, ano? O, kapangalan lang pala, ang sabi is meron siyang tubig. Yes. Hindi nanayo ang ating balahibo sa COVID-19. Hindi tayo natakot mga kapatid na abutin tayo ng kamatayan dahil tayo nagtitiwala na makapangyarihan yung Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Kung nakasurvive tayo sa COVID-19, pag mahal na presyo sa darating na susunod araw, makakasurvive ka rin. Dahil kapag pinatunayan natin na totoo tayong mananampalataya, patunayan din ang Diyos na kaya niyang gumawa ng himala para tayo pong lahat ay makasurvive. Amen!
ng gasolina, may nakahanda ng provision ang ating Panginoon sa ating lahat. Brother Sherwin. Amen. Praise God. Di ba? Sister Tess, nagmahal ang mga bilihin pero ang daming bumibili ng barbecue. Kaya magsolusyon ang ating pong Panginoon. Kaya wala lang dapat nakasimangot. Dapat lang makikita sa lugar na ito yung mga taong nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Because our God is a provider. Mayroon pong nakahandang supernatural provision ang ating pong Panginoon. Amen. Grabe ang himala na ito. Dumating sa hindi inaasahang pagkakataon. At mayroon ding himala ang ating Panginoon bawat isa sa atin na hindi natin inaasahang pagkakataon. Amen. Kasi po, hindi naman hinahanap sa atin ng Panginoon ang kakayahan natin. Ang hinahanap ng Diyos yung ating pagsunod. Right. Mabuti na lang sumunod si Apostol Pedro kasi kung hindi, yan ay silang dalawa. Amen. Pero yun mo, ordinaryong dagat, ordinaryong lugar, ordinaryong isda, pero gumawa ng himala ang ating pong Panginoon. Yung mga ordinaryong bagay, nagiging extraordinary sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Sabi nila, marami ng kulang sa bigas sa Pilipinas. Marami talaga yan, mga kapatid. Pero pag oras na tayo, nakukulangan na tila baga wala tayong makakain, tumingala ka sa langit, dahil yung langit hindi na uubusan. Amen. Hindi na uubusan ang Diyos. Hindi na uubusan ang Diyos. From Genesis up to now, nagsusupply ang ating pong Panginoon. Kaya hindi dapat mag-aalala, hindi dapat tayo mangangambang mga iso. Amen. Amen. Huwag tayong magpanik. Huwag tayong magpanik dahil laging handa po ang Diyos. Hindi pa tayo naghahanda na po ang Diyos nating pinaglilingkuran. Paano tayo tulungan ang ating pong Panginoon? Huwag tayong umasa sa mga naririnig natin sa mga balita. Huwag tayong umasa sa ating pong mga nakikita. Magtiwala tayo sa sinasabi ng Diyos. Amen. Dahil nagtiwala si Pedro, si Apostol Pedro, nakita niya ang himala ng ating pong Panginoon. Amen. Paano na sigurado ni Apostol Pedro na may isda nga talaga doon? May isda nga talaga doon. May pira talaga doon sa isda. Gawin, grabe. Ganun magkontrol ang ating pong Panginoon. Marahil yung mga isda nakasama ng tilapia or ng isda nakasama niya. Nagtakbuhan na lahat, maliban doon sa may pera. Hindi siya pwedeng tumakbo sa Panginoon. Hindi niya matatakasan ang ating pong Panginoon. Grabe. Kaya patuloy po tayo magtiwala sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Hindi po ito basta himala, mga kapatid. Pag si Jesus Christ na ang magsabi, maniwala ka na. Pag si Jesus Christ na ang magsalita, magtiwala na tayo, mga kapatid. Dahil lahat ng sinasabi ng ating Panginoon ay totoo at nagkatotoo. Yes, Amen. Amen. Hallelujah. Kaya makita natin sa mga susunod na araw, sa iba nakakandado ang pangangailangan nila, pero sa atin laging bukas ang biyaya po ng ating pong Panginoong Hesus. Sa tingin niyo po, mga kapatid, ano kayang gamitin instrumento ng Panginoon na himala sa bawat isa sa atin? Kay Pedro, isda eh. Sa atin kaya, uy, di manok. Diba maraming mga manok sa poultry? Magpagkawala ang Panginoon, kung wala tayong mabiling manok, hindi man dampot ka na lang ng manok. Hindi pa mga natin. Kaya, doon sa tinitirhan namin, yung katabi namin ay bakanting lote at maraming tanim. Yung katiwala doon, o kaibigan kami dalawa. Lagi kami nag-uusap. Dahil ang nasa isipan ko, pag wala kaming makain, may gulay-gulay man siya. Ayan, so. Oo. Kahit hindi niya ako binabati ko siya. Good morning, Brad. Ay, pastor. Good morning. Dahil sa susunod kong good morning sa kanya, kasama ng paghingi ng, ano bang gulay mo dyan? Amen? Daraan tayo sa crisis na ito. Haharapin natin ang crisis na ito. Kaysa mamroblema tayo, ma-stress tayo sa kakaisip ng solusyon, ipaubaya na lang natin sa ating Panginoon at pagtiwala tayo sa Kanya. Dahil lagi po kayo solusyon ang ating Panginoon. Bilang isang mandaragat po, napakahirap pag mangisda ka na walang mahuli. Sa 30 years
first na experience ko sa pangingisda kasama ng aking papa, aking mga kamag-anak, mga kapatid. Na-experience namin, Sister Chat, lagi kaming lugi. Lagi kaming lugi. Kasi wala man tayong tinatali ang isda sa laot. Wala man tayong isda na pwedeng ikulong sa laot. Napapagalitan na kami ng may-ari. Mura pa lang ang diesel noon, 6 pa lang ang litro. Ay lalo na ngayon. Uuwi kami, lagi kaming lugi. At pagbihira naman, ang lawak-lawak ng dagat. Minsan ang nauhuli namin, puro butiti. Ang daming isda, bakit butiti? Halos masuyod na namin yung Corridor, Bataan, Batangas, Bagat, Pampanga, Bulacan. Hanap ng isda. Si mama, namumuti na yung mata, kaantay na may mailutong isda. Grabe ang hirap. Pero isang tayo mga kapatid. Nangyari sa kasaysayan ng pangingisda. Brother Jis, wala. Talo na kami. At ang sabi ng may-ari ng bangka, pag umuwi pa kaming lugi, aalisin na kami sa bangka. Sabi ni Papa, wala talaga tayong magagawa. Hindi ba natin pag-aari yung dagat? Aba, may nakasama pala kami buong agit. Yes, hindi man siya, nahiya man siya magkaon. Kaya kami, puro man kami Katoliko. Katoliko. Dahil hindi naman lahat ng Katoliko masama. Liko lang. Ampo man siya. Ito, tabangin taon, may kimatangkang kami. Wala, di isda, mauli sa mong pamilya. Nagdaghan na sila utang sa tindahan. Kaya nag-utang, wala makuha. Sus, mamaya. Sister Kat. Naputol yung kabilang lubid dahil nasa tunnel kami. Panghipon, alimasan. Naputol. Sabi ni Papa, patay. Wala na nga tayo mahuli. Sira pa yung mga gamit na. Eh, magkano yung halaga ng lampat? Halos nasa 100,000. Tapos masira na. Wala. Amlay kami. Kapoy, walang nakiniti. Kahit isa Brother Sherwin. Wala nang huli. Sira pa. Maya-maya, hindi namin maangat. Hindi namin maangat. Bihira naman. Ang lawak-lawak ng dagat, dito pa tayo sa mga mabato. Halos, makadalawang oras na kami. Hindi namin mangat-angat yung lampak. Pinatanong sa akin ng tatay ko, pinasisid niya para matalian, para gawing pagdinilya. Malalim pala. Siguro mga nasa 10 di pa na. Lapas yung dugo ko dito sa ilong eh. Hindi kaya, mabigat. Sa katagalan, hanggang sa naisang pa namin. Sabi ba sir, in 1994, tanda ko pa, 1994, pagsampa namin Sister Chat, isang hulihan lang, 60,000. Gaano kalaki yun sa presyo ngayon? Ay, boy, tuwang-tuwa kami. Sino ka ba namang hindi matutuwa? Tatanggalin ka na sa bangka, paalisin kayo, matatambay yung bangka, pero walang huli. Salamat ka na ami kauban nga nag-ampo sa Ginoo, gipanalaginan. Prayer lang pala ang solusyon sa matinding kagipitan. Prayer lang pala ang solusyon sa ating pangangailangan, mga kapatid. Kaya sa crisis ng parating, maaari sa tingin natin wala tayong pag-asa. Pero pag marunong pala tayong manalangin, mga kapatid, ibibigay ng Diyos yung ating pangangailangan. Amen. Dumadating sa punto ng buhay natin na marami tayong bayarin, na wala na tayong maiisip kung saan tayo makukuha ng pangbayad, pero magugulat ka, nakakabayad ka. Di ba iba na yun? Diba? Hindi na may drawing, kakikwenta natin. Nagbabudget tayo, kikwenta ka pa na kung saan, paano na natin i-budget ito, pero magugulat ka, nakakabayad ka. Ganon ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Amen. Dumating sa punto na, saan yung aking mahal na asawa? Walang-wala talaga. Walang-wala. Dahil, mahiya talaga akong mangutang, mga kapatid eh. Kasi ang Diyos buhay, makapangyarihan, tapos mangutang, pastor. Pastor, isin talaga natin to. Maya-maya, wala man ni pastor. Pastor, saan ka? Dahil doon sa kwarto ng bahay namin, ang daming mga nakabudika. Mga ukay-ukay, mga tag-20, tag-10. Hala! Alungkat ako ng alungkat. Ang daming bag ni pastora.
iniisa-isa yan. Oh, nakakita ko ng 100, gusto ka kabili ng bigas. Pag-uwi niyo sa inyo mga kapatid, mamaya, halungkatin niyo yung mga lahat ng bulsa ng mga damit ninyo. Baka na problema ka sa pangangailangan mo. Nasa loob lang pala ng bahay. Kailangan lang natin maghalungkat. Hindi, totoo yan kapatid. Magugulat ka, makakita ka may mga barya pala doon, hindi mo na maalala. Baka sa inyo, mayroong 5,000, 1,000, 3,000, nakaipit-ipit lang pala doon. Kaya umpisahan nyo ng pahalungkat mga kapatid. Amen. Baka magugulat lang kayo bukas na kalawa. Mayroon nang maghihingi sa inyo ng GCash number. Mayroon nang kakatog sa bahay. Mayroon magdi-deliver ng bigas. Dahil walang imposible sa ating Panginoon. Tayo nahihirapan na. Pero gugulatin ka ng ating pong Panginoon. Ngayon pa lang ating pinoproblema. Napakasimple lang pala sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen. Amen. Palagpakan natin ang ating dakilang Diyos. Dahil kung sa kapanahonan natin ngayon, nangyari na inutusan ng Panginoon si Apostol Pedro na pumunta sa dagat at humanap ng isda na mayroong ng pira sa bibig. Abay, magsisearch sa Google yun. Tayo pa naman, pag mayroong hinahanap, Google yung ating takbuhan. Kaya ito, saan ka maghahanap ng isda na mayroong pira? Baka magsisearch ka sa Google. Saan kayong lugar dito sa Pilipinas na yung isda may pira? Buti pa yung isda, may lamang pera. Dito sa atin, baka marami na. Walang lamang pera. Mayroon ka pang laman. Senior doon. Buti pang wallet mo, may lamang pera. Diba sa amin dito, wala nang pera. Buti pa yung isda, may pera. Buti pa yung pera, may tao. Pero tao ngayon, walang pera. Pero imbes mong problema ka, mag-rejoice na lang tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen? Magdadaw tayo. Pero si Apostol Pedro mga kapatid, nung sumunod siya, nakita niya ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos. Ang hirap kaya, sir. Kagatin mo yung kawil, may laman yung isda, may laman yung bibig mo ng pera. Mahirap yung mga kapatid. Di ba? Mahirap mo mga sister bet eh. Yung isda, nasa bibig niya yung pera, tapos kagagatin pa niya yung kawil. Hindi mo kasi siya dinampot ni Apostol Pedro eh. Kasi nga ang isda, pag lumapit sa tao, tatakbo. So, kawil ngayon. O, diba? Ay sabi, pagbig mo yan, oh, may isda na. Marunong ang Diyos. Amen. Matalino ang Diyos. Amen. Magaling ang Diyos. Hindi nakita ni Apostol Pedro kung sino yung isda na mayroong pira sa bibig. Pero inutusan yun ng Panginoon. Hindi lang natin alam kung saan kumuha ng pera ang isda. Basta sinabi ng Panginoon, nagkatotoo, mayroon talaga mga kapatid. Amen? Amen. Kaya kung ang isda may pera, bakit natatakot tayo sa mga kakainin natin? Right. Di ba si Pastor Ray nagpatotoo na yung isa saing ng buhangin, naging bigas? Sikat yun, sister. Hindi pa ako pastor, patotoo na pala niya yun. Kaya kilala siya ng mga pastor dito sa Cavite na mayroon tayong kapatiran, nagsaing ng buhangin, naging kanin. Di ba kayo? Totoo yung pastor, nagsaing ng buhangin, naging totoo. Kaya nang himala, mga kapatid. Oh. Isa mga problema si pastor eh. Oh. Hindi, naghukas ng buhangin talaga, Brother Gilbert. Maalala niyo ba, mininto niya rito yun? Oh, buhangin. Gawin namin yung pastor, gawin niyo po, basta meron kayong pananampalataya. Naghukas talaga eh. Pero nang isasalang na, may dumating, may dalang kanin. Amen. Magaling ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kasi nagtiwala kasi siya eh. Na yung buhangin magiging kanin. Yun yung faith niya sa Panginoon. Nung nakita ng Diyos na mayroon siyang pananampalataya, nagpadala ang ating pong Panginoon. Isusupply talaga niya yung ating pong pangangailangan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, kapatid. Amen. Kaysa magmamaktol tayo dahil wala na tayo, magpuri na lang tayo at manalangin sa ating pong Panginoon. Dahil tayo pala habang umiiyak mga kapatid, alalang-alala tayo ang Diyos pala. Mayroon na nakahanda, nakatugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Kapatid, sabihin mo sa katabi, tatlo-tatlo, baka may tulog na, kalabitin nyo. Kumalapit ka ng tatlo, sabihin mo sa kanya, hindi ka pababayaan ng Diyos.
Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, kapatid. Dahil hindi lang natin nakikita ang ginagawa ng Diyos sa mga bagay na nakahanda niya isusupply para sa atin. Amen. Amen. Sa lugar po kung saan kayo nakatira ngayon, mayroong blessings po sa inyo ang Panginoon dyan na hindi nyo po inaasahan mga kapatid. Amen. Praise God. Pag sinabi mag-pray, manalangin lang mga kapatid. Dahil yun po ang pundasyon ng Biblia. Hindi lahat ng panahon, revival ang preaching ng ating pong Panginoon. Nagbubuhos siya ng wisdom, ng karunungan na makalangit, mga kapatid. Baka sa gilid-gilid lang ng bahay natin, nandoon lang pala ang solusyon ng ating pong mga pangangailangan. Dahil pag ang Diyos pa naman magbigay, hindi kulang mga kapatid. Minsan lagi pag sobra ang sinusupply ng ating pong Panginoon. Biruin mo yung kukuha talaga ng isda. Eksakto talagang pera ng pangbuwis nila. Amen. Hindi nagkulang ng piso, hindi nagkulang ng 5 piso, hindi sumubra ng 10. Insakto talaga. Pero tayo, hindi lang insakto ang binibigay sa atin ng Panginoon. Sobra-sobra pa mga kapatid. Amen. Ganyan magbigay ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. At yung Diyos na naghimala sa isda, yun din yung Diyos na naghimala ngayon according to your faith, according to your obedience mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya wag lamang tayong tumatakot na sumunod sa ating pong Panginoon. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Amen. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya mga kapatid. Nag-uusap kaming dalawa ni Pastor Jim. Pastor, pag dumating sa punto na lahat ng kapatiran sa dalawang church hihingi na ng tulong sa atin. Okay, huwag ka malungkot. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor tayo eh. Dapat talaga tayong tumulong. Pastor, may naipon na ba kayo? Meron. Maraming mga maraming prayer. Ay, praise the Lord, pag may dumaing mga kapatiran dahil wala nang maisaing, nawa, mayroon kaming maibigay na pagkain. Kaya yung mamaya, kung sasama sa malainim, yung lobby ng Panginoon, pumunta po kayo sa bahay. Yung rip namin, may naka-stack na sister chat na lutong kanin. Eh, pero magmagiging, at least di na magsaing, luto na. Kaso ka lang, painit-initin. Kasi malamig sa rip eh. Oo, yun. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Pakanin mo ang tupa ko, ingatan mo yung tupa ko, alagaan mo. Pag hindi mo yan kaya, hindi ka pwedeng pagpasok. Kaya iniiyak ko sa Panginoon, mga kapatid. Tinatandaan ko na yung cellphone number ng aking mga tiyahin. Kaya sila man mga yaman-yamanin. Pati yung mga pinsan ko sa Cebu, kaya may resort man sila. Pag may dumaing ng kapatiran na wala ng bigas, ako'y naniniwala, hindi rin ako pababayaan ng ating pong Panginoon, mga kapatid, para makasurvive tayo sa pandemya. Amen? Praise God. Kaya sa umagang ito, tayong lahat po ay kinakausap ng ating pong Panginoon na magtiwala tayo sa Diyos dahil mayroon siyang kayang gawin na hindi natin kayang unawain. Kaya kung sino man dito ang nag-aalala sa anumang klaseng pangangailangan, lalo na sa pera, magpuri ka na lang kaysa mag-alala ka. Sambahin na lang natin ang ating Panginoon kaysa balikatin natin ang problema. Ibigay na lang natin sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Dahil yung ating pangangailangan, pag nilatag natin sa ating dakilang Diyos, yung Diyos na naghimala kay Pedro, yun din yung Diyos na maghihimala sa iyo at sa akin ngayon sa umagang ito. Amen? Palagpakan natin siya. Piliin natin sumunod. Piliin natin magtiwala kaysa magtuga tayo sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Dahil hindi natin pwedeng pagdudahan ang kapangyarihan po ng Diyos na atin pong pinaglilingkuran, mga kapatid. Amen. Papaspasan ko lang ng konti dahil 11:30 na. Hallelujah. Hindi po kayo nagkamali na sumampa kayo ngayon. Hindi tayo nagkamali na nagpuri tayo ngayon. Amen. Hindi tayo nagkamali na nagtiwala tayo sa ating pong Panginoon. Hindi tayo nagkamali, mga kapatid, na sa umagang ito, ibinuhos natin ang lakas natin pagtitiwala sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil bago po kayo makarating sa bahay, kung mayroon po kayong pananampalataya sa ating pong Panginoon, magugulat ka na lang. Baka mayroon ng sasalubong sa iyo at mayroon ng ibibigay according sa iyong pangangailangan basta't mayroon kang pananampalataya. Amen. Amen.
Hindi po ako nagsasalita ng ganang sarili ko lamang, mga kapatid. Dahil hindi po ako magikirong tao, pero nagtitiwala ako na totoo yung Diyos na aking sinasamba, totoo yung Diyos na naghihimala, mga kapatid. Amen? Praise God. Nagsising ako, yung bahay namin wala nang sabitan ng pagkain. Kaya nag-iisip na ako, baka mayroon kami mga hangir-hangir doon na bakal. Itatalian ko na yun, mga kapatid. Amen? Totoo yun. Nagpapadala ang pagkain ng Panginoon. Si Elijah lang ba ang kaya niyang tulungan? Sila si Joshua lang ba ang kaya niyang tulungan? Sila si Moses lang ba ang kaya nilang tulungan? Si Joseph lang ba ang kaya niyang tulungan? Ikaw at ako, kaya kang tulungan ng ating pong Panginoon. Hindi yung babaeng bao lang ba ang kaya tulungan ng Diyos? Hindi po, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sino ba yung napakinggan ko nung nakaraan? Parang may nagtanong yata yung kay Pastora. Pastora, mag-iikapog pa ba kami? May crisis na. Hindi yan magandang tanong. Tanongin niya ako, mga kapatid. Pastora, mag-iikapog pa ba kami? Pastor, 1,000 para manantay sa rotary ko. Pabigas na namin to. Dito natin masusubukan yung sinasabi ng Panginoon. Subukan ninyo. Subukan natin ang Panginoon. Praise God. Mga tao ngayon naghihigpit ng sinturon. Tayo maghihigpit ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen? Mag-anniversary pa nga tayo. Di ba mag-anniversary pa tayo? Social pa naman, 1,000 yung ating ambagan. Alam niyo po, mga kapatid, grabe natutuwa ako sa Panginoon. Every time na matapos ako mag-pray, pagbuklat ko sa cellphone, wala akong mababasa. Pastor, baka pwede namin bawiin yung 1,000 na ambag namin sa anniversary. Wala na talaga kami. Wala eh. Ang nakikita ko sa inyong mga mukha, maaliwalas. Ibig sabihin, mayroon kayong tiwala sa Diyos na ating sinasamba. Dahil yung ginawa nyo ngayon, pagtatapat, mga kapatid, yun yung magandang ginawa ninyo. Dahil mayroon na rin nakaabang na profesyon ng ating pong Panginoon. Tunay yun, natutuwa tayong mananampalataya sa Diyos. Amen? Amen? May imposible ba sa Diyos? Amen. May imposible sa Diyos? O walang imposible sa ating Panginoon? Walang imposible sa Diyos. Right. Amen. Yun nga walang mga Diyos nag-i-enjoy sa paliguan. Yun nga hindi mga sumasamba. Napupuspos sila, mga kapatid, ng Espiritu. Hindi pa nga sila sumasamba. Alak pa lang yung Brother Gilbert. Alak pa lang. Nung napuspos na sila ng Espiritu ng alak, bugbugan sila ng bugbugan. Kung mapapansin niyo po sa mga sinid ko na video, mayroon pa ako napanood, Brother Gilbert, hindi ko lang naisip eh. Nagpro-procession na uuna, red horse. Dala-dala yung red horse. Hindi lang. Ngayon, mayroong dalawang nagpanalubong na parehas na nagpinitin siya. Aba, Sister Chan, bukbukan sila. Kayo pa lang mga nagpipinitin siya, nakainom. Yung himala ng isda, mga kapatid. Baka magulat kayo, may mabili kayong isda. Mayroong bintas. Wow! Good. Baka pag bumili ka ng yellowfin, ng tuna, paghiwa mo, may kwintas. Pag pinadala mo sa saglaan, 30,000. Wow. Di ba? Sino dito ang natakot mawalan dahil nagbigay sa Panginoon? Sino po, mga kapatid? Yung himala lang ba ng isda ang nakakamangha? Hindi. Supplier ang ating Panginoon. Amen. Supplier, Brother Will. Supplier ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Pastor, paano pa kami mag-aaral ngayon? Mag-aaral. Pastor, ang layo ng eskwela, di ang ganda. Magiging siksi tayong lahat. Mawala lang yung tiyan na. Di ba, mga kapatid? Praise God.
Sa umagang ito, imbis punuin natin ang ating mga agam-agam at alalahanin ang iglesyang ito, punuin natin ang pagsamba at pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Habang tayo nananalangin, habang tayo nagpipray, Lord, yung isda, kaya mong mag-utusan para magdala ng pera. Mayroon, sino ba itong, sino ba itong pastor natin na gininto sa akin ni Pastora Giselle? Sa Bicol yata. Si Pastor Tinuko, kung hindi ako nagkamali. Walang-wala silang makain. Akalaan mo, Brother Gilbert, na mayroong aso. Aso yata nila. Sino dito may aso? So, umpisahan nyo na kausapin nyo yung aso. Dahil alam ng aso, pag wala rin tayo makain. Praise the Lord. Nung narinig ng aso, yung aso lagi namang nag-aabang niya na may makain eh. Nag-uusap yung mag-asawa, Sister Church, basta pastor eh. Nawala na silang masahe. O yung aso biglang nawala. Pagbalik ng aso, ang dami ng dalang pagkain. Sabi niya, praise the Lord. Hindi namin inutusan yung aso na ito magnakaw. Saan man siya kumuha ng pagkain. Pero tingnan niyo mga kapatid, bakit alam na alam ng aso kung saan siya makakakuha ng pagkain? Di ba? Kahit anong klase, pwede utusan ng Panginoon para i-supply ng Panginoong Diyos yung ating pangangailangan. Kaya huwag tayo magkulang ng tiwala. Amen? Imbis hindi may drawing ang ating mukha, mag-rejoice na lang tayo sa presensya ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng faith declaration na mayroong gagawin ng Diyos, na mayroong gagawin ng Diyos, na maghihimala ang Panginoon. Hindi sa ating katabi, hindi sa ating kapitbahay, kundi sa iyo at sa ating mga kapatid. Amen! Praise the Lord! Huwag tayong mag-isip kung saan tayo magkakahanap ng tulong. Ang ipag-pray na lang natin, Lord, gamitin mo ako na yung aming kaming-anak ay mayroon kaming maitulong sa kanila. Hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord. Magtiwala sa ating pong Panginoon kaysa mag-aalala. Amen. Ipagkatiwala po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi ng bayang Israel, sinabi ko na sa iyo, Moses inakay-akay mo pa kami sa Egypt, ang daming sibuyas. Ang daming bawang. Kahit wala kami pera doon, may pagkain kami. Ngayon, saan kami kakain? Ni wala nga tayong pananim. Wala nga tayong sweldo araw-araw. Sige lamang tayo lakad-lakad araw-araw. Sabi ng Panginoon kay Moises, sabi ni Moises sa Panginoon, ano ba gagawin ko? Wala naman kaming pagkain. Yung ilan yung bayang Israelita na nasa wilderness na kakain. Ano sabi ng Panginoon kay Moises? Moises, sabihin mo sa bayang Israel na wag na silang problema sa pagkain. Dahil pauulanan ko kayo ng pagkain. Habang naglalakad po ang bayang Israelita, mga kapatid, ilang kilong pagkain ang nauubos sila araw-araw? Ilang libong tao ba sila? Nung lumabas sila sa lugar ng Egypt, napakarami nila. Brother Edgar, marami kong kontak sa'yo, sa iyong sasakyan. Para sa tracking. Ang dami na ngayon nawawalan ng trabaho. Ang dami nang tinatanggal, mga kapatid. Ilang litrong tubig ang kailangan nila araw-araw. Ilang tulinadang pagkain ang kailangan ng bayang Israelita. Mayroon man silang dalang pagkain, paglabas nila sa lugar ng Egypt, sa daan palang ubos ng kanilang pagkain. Ilang litrong tubig ang kailangan nila. Wala silang tigil sa paglalakad. Tigil lang sila pag natulog na sila. In 40 years, pinaulanan sila ng pagkain ng Panginoon. Yung mga pugo nagpuntahan sa kanila. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, mag-pray kayo na malapit kayo sa poultry.
Na hindi lang manok makawala, baka baboy. Baka baboy pa. Makawala. Hihi ka sa tapat ng bahay mo. Diba, mga kapatid? Pumunta kami ng Bacoor. Pastora, ang kalahin mo, Sister Chat, may wallet na naglag. Ang daming taong dumaan. Dinaan-daanan ng Sister Beth. E dahil ako, wala akong pera. Wala akong pera, Sister Chat eh. Hindi lang yata 10 tao. Tinitingnan lang yung wallet eh. Wala ba siya? Bulay rin. Wala talaga. Pasimple ako, walang nakakita siya. Anong pangalan? Walang pangalan yung wallet ko. Kulay rin siya eh. Pagtampon ko, Sister Rosemary, hindi ka. Pasok agad ako sa loob ng kotse, sir. Nung tinignan ko, 800. Daan-daanan lang. O pag-uwi namin, may pang-makdo kami, 4 kami. Ito kami sa Quran. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Yan. Pinuhin mo. Wallet. Daan-daanan mo lang. Sabi ko kay Kuya Pin, Kuya, wallet dito, hindi mo nila nakikita. Ba't daanan lang nila? Ano kaya siguro sa pagtingin nila? Minsan nga Sister Beth, lumayo pa kayo. Wallet na dyan, lumayo sa gumanyan lang. May matanda, tinitingnan talaga. Eh nandun kami sa harap, nakatayong ganyan. Nahiya rin siya magdampot. Kapag silip-silip ko, nung wala na. Wow. Grabe mag-supply ang Panginoon. Basta para sa'yo. Para sa'yo.